Kabanata 766. Silly girl. Kakailanganin mong magpakasal balang araw. Tinapik ni Daryl ang kanyang ulo ng buong pagmamahal. Ngumiti si Jul ngunit hindi umimik. Sa gabi, nagluto si Jul ng 2 delicious dish. Di nagtagal dumating si Ford na inaasahan. Ang amoy ng isang malaking palayok ng sopas ng isda na niluto ni Jul ay kumalat sa loob ng ilang mga milya na sinimula ni Ford na lunukan ang kanyang laway bago pa man malapit sa kanilang lokasyon. Tumawa siya saka, anak na babae, gumaganda ang iyong pagluluto. Napakasarap ng amoy ng sopas ng isda, habang nagsasalita siya. Kumuha ng isang malaking mangkok ng sopas si Ford at nagsimulang magbusog dito. Ngumiti sina Daryl at Jul habang nagkatinginan. Matapos matamasa ang sopas ng isda, ngumiti si Jul kay Daryl at sinabi, "Guro, bakit hindi mo ipakita sa Master Ford ang diskarteng espada na iyong pinagkadalubhasaan?" Tumanggo si Daryl at naglakad papunta sa gitna. Nagsimula siya sa aksyon ng sun pointing finger na sinundan ng 8 spin sword. Ang aura ng espada ay nagniningning na may isang nakakatakot na lakas sa sandaling iyon. Nasabi ko kanina na minsan ko lang siya tuturuan. Wala itong kinalaman sa akin kung hindi niya makuha ito kaya bakit ko pa ito nakikita. Malamig na nagsalita si Ford na para bang wala siyang pakialam. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na magmasid pa nang makita niya si Daryl na mahusay na gumagana. Hindi nagtagal natapos ni Daryl ang pamamaraan. Pagkatapos ay iningatan niya ang blood-drinking sword at lumakad. Nang dumating si Daryl sa harap ng Ford, magalang siyang sinabi, "Master Ford, paano ako nagawa?" Hinawakan ni Ford ang kanyang balbas at sinabi, "Hindi masama. Medyo mahusay batay sa kung ano ang iyong nakamit sa loob lamang ng 2 araw. Gayunpaman, napakalayo nito sa aking antas." Lihim na nagulat si Ford habang nagsasalita. Ang taong ito ay talagang malakas na ginugol ko ng halos 1 buwan sa pag-aaral nito. Ngunit gumamit lamang siya ng 2 araw para sa parehong tagumpay. Ngumiti si Daryl ngunit nagbigay ng kaguluhan. "Master." Lumapit si Jul kay Ford ng sandaling iyon at tiningnan siya ng walang kurap, "Ang aking master ba ay isang henyo?" Umiling si Ford at sinabi, "Haha, hindi siya henyo." Ngumiti si Jul at nagpatuloy. "Kung hindi siya henyo, paano niya matututunan ang pamamaraan sa loob lamang ng 2 araw? Marahil ang iyong pamamaraan ay normal lamang at hindi isang kakaiba." Ano? Hindi na nakaupo si Ford nang marinig niya iyon. Tumayo siya, hinaypan ang balbas. At galit na tinitigan si Jul. "Ikaw, huwag kang magsalita ng kalokohan. Paano mo masasabi na ang pamamaraan ng aking espada ay normal lamang? Ano ang alam mo? Hindi ka man lang ipinanganak noong nakikipaglaban ako sa mundo. Napakalakas mo." Malawak na binuka ni Jul ang kanyang bibig at humanga ang ID. Ngumiti siya at sinabi, "Master Ford, dahil ang diskarte ng iyong espada ay walang kapantay sa mundo. Bakit hindi mo turuan ang buong hanay ng pamamaraan sa aking Panginoon? Ipaunawa sa aking Panginoon kung gaano katindi ang diskarte ng iyong espada. Huwag mo akong linlanggin." Tumama si Ford sa isang bato. "Ang pamamaraan ng aking espada ay hindi para sa anumang ordinaryong tao upang malaman." Ako, biglang tumigil si Ford sa pagsasalita pagkasabi nito. Hawak-hawak ni Jul ang isang tasa na puno ng samyo ng alak at masayang tumingin kay Ford. "Master Ford, nakakita ako ng ilang mga puno ng cherry sa gubat ilang araw na ang nakakalipas at nagsimula na akong gumawa ng alak." Huminga ng malalim si Jul at nasasarapan sa alak. Ang alak na ito ay mabango. Habang nagsasalita siya, naglalakad si Jul papunta kay Daryl. "Master, halika tikman mo ang alak na ginawa ko." Natigilan si Daryl. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Jul kung paano gumawa ng alak. Pagkatapos ay kinuha niya ang tasa at humigop lamang upang makaramdam ng napakasariwa at makalangit. Kabanata 767. Napakasarap ng alak. Puri ni Daryl habang nilagok ang buong tasa ng alak. "Ikaw." Natukso si Ford at nagsimulang maging walang pasensya. "Hayaan mo akong tikman." "ND, Master Ford." Niyakap ni Jul ang bote ng alak at umatras. "Master Ford, kumain ka na ng libre ng pagkain ko. Paano ka magiging walang hiya sa pag-inom ng aking alak ng libre? Ikaw." YDH. Labis na naiinip si Ford at nagsimulang pawisan. Hindi siya umiinom ng alak ng higit sa 10 taon. 10 taon. Isang buong 10 taon. Sinong bayani ang hindi nagkagusto sa alak? Sa lahat ng mga taong ito ay hinahangad niya ng alak. Sulit-sulit lamang na humigop at mamatay doon. Turuan. Magtuturo ako.
Ituturo ko ang lahat ng aking mga diskarte sa espada sa binatang ito. Bigyan mo ako ng isang higop ngayon. Mabilis. Desperado si Ford habang hinihingal siya na nakataas ang balbas. Ituturo ko sa kanya ang buong hanay ng celestial swordsmanship. Tama ba iyan? Mabuti. Pumalakpak si Jul. Master Ford, ang iyong mga salita ay ginto. Halika uminom ka ng alak. Master Ford. Agad na tumalon si Ford sa unahan na kumuha ng alak mula kay Jul bago hinukay pababa ang buong tasa. Si Jul ay pumili ng maraming mga seresya at gumawa ng maraming alak sa nakaraang ilang araw. Uminom ng ilang tasa si Ford ngunit hindi pa rin ito sapat. Pinigilan siya ni Jul nang malapit na siyang gumawa ng isa pang tasa. Master Ford, dapat mo munang turuan ang diskarteng espada pagkatapos ay maaari mong ipagpatuloy ang pag-inom pagkatapos nito. Ngumiti si Jul. Ang bait mong babae. Galit na galit si Ford ngunit hindi siya mas away. Bamaantong hininga siya at tumingin kay Daryl. Maswerte ka sa pagkakaroon ng isang mabuting lingkod. O sige, ipapasa ko sa iyo ang buong celestial swordsmanship dahil medyo may talento ka. Maswerte ka na wala akong disipulo. Ang Ford ay nagalit sa sandaling iyon dahil hindi niya naisip pagkatapos na labanan ang kanyang buong buhay. Siya ay malinlang ng isang maliit na batang babae. Naisip ni Ford, ang binatang ito ay isang tunay na mabuting binhi upang sanayin. Kung maipasa ko sa kanya ang celestial swordsmanship, sa wakas ay magkakaroon ako ng isang tao upang manahin ito. Walang pasensya si Jul at marahang sinabi. Guro, ano pa ang hinihintay mo? Yumuko ka sa iyong Panginoon. Oo. Sa wakas ay tinipon ni Daryl ang kanyang saloobin at mabilis na lumuhad ng may paggalang patungo kay Ford. Ang mag-aaral na si Daryl ay gumagalang kay Master Ford. Blanko pa rin ang isip ni Daryl sa oras na iyon. Gaano kausay ang Jul para sa kanya na kumbinsihin si Ford sa kaunting mga salita lamang. Siya ang mapalad na bituin ni Daryl. Mabuti. Bumangon ka. Casual na winagayway ng Ford ang kanyang mga kamay at sinabi. Kami lang tatlo dito. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng mga hindi kinakailangang kilos na ito. Seryosong tiningnan ni Ford si Daryl habang nagsasalita ito. Mayroong 7 mga diskarte sa celestial swordsmanship. Itinuro ko sa iyo ang unang pamamaraan. Ngayon, tuturuan kita ng natitirang 6. Ang 6 na diskarteng ito ay mahirap ay tataas ng mabilis. Kailangan mong matutunan ito ng mabuti upang hindi ako mabaygo. Agad namang tumanggo si Daryl. Huwag kang mag-alala, guro. Gagawin ko ang aking makakaya upang malaman ang mga ito. Tumanggo si Ford bago tumingin kay Jul at sinabing, Little girl, ano pa ang ihahain mo maliban sa iyong masarap na alak? Ngumiti si Jul. Mula bukas, lulutuin ko ang anumang nais na kainin ng Master Ford hanggat magagamit ito sa lambak na ito. Master Ford, mangyaring turuan mo ng mabuti ang aking Panginoon. Haha, buti naman. Mabuti. Natuwa si Ford nang marinig niya iyon at tumawa ng malakas bago sinabi kay Daryl. Tingnan mo ng mabuti. Ito ang pangalawang pamamaraan. Tara na. Kumapit. Ang Ford hawak ang Master Steel Sword, ay nagsimulang iwagayway ang espada sa kalangitan. Agad na lumitaw ang isang bitak sa hangin sa kanilang paligid kumapit. Ang lahat ng mga hayop sa lupa sa loob ng paligid ng ilang daang milya ay nanginginig pagsunod sa mga paggalaw ng Master Steel Sword. Ang aura ng espada ay ginawang takot sa kanila upang tumayo at may nakapaloob na takot sa loob ng kanilang mga puso. Kabanata 768. Malapit na tumingin si Daryl kay Ford habang kabisado niya ang bawat akal ang ginawa ni Ford. Matapos magturo si Ford, tinatamad siyang makatulog. Hawak ni Daryl ang kanyang blood-drinking sword at sinimulang kopyahin ang pamamaraan ni Ford sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang espada sa lambak. Dumaan ang oras at maya-maya ay lumipas ang kalahating buwan. Sa loob ng kalahating buwan, itinuro ng Ford ang buong celestial swordsmanship kay Daryl. Hindi siya binaygo ni Daryl dahil pinagkadalubhasaan niya ang lahat ng 7 pamamaraan. Hindi pa rin niya sinanay ang buong celestial swordsmanship ng hindi mabilang na beses. Ang matitigas na pagsasanay ni Daryl ay ginantimpalaan ng kanyang pag-upgrade ng lakas. Antas ng 3 Master Saint. Siyempre, si Jul ay hindi rin nagpapahinga sa huling kalahating buwan na bukod sa pag-aalaga kay Daryl. Nagluluto siya ng 3 masasarap na pagkain sa isang araw para kay Ford nang walang anumang ulam na umuulit. Sa tabi ng isang pond sa lambak. Katatapos lamang ni Daryl ng pagsasanay sa huling hanay ng mga diskarte. Huminga siya ng malalim at naglakad papunta sa Ford. Master,
Hindi ito angkop na lugar upang manatili magpakailanman. Bakit hindi ka umalis sa amin? Nagkaroon siya ng mga kakayahan na dalhin sila at umalis mula pa nang na-upgrade ang kanyang antas sa level 3 Master Saint. Hindi nakakalimutan na natutunan niya ang Celestial Swordsmanship. Dapat malaman ng isa na sa antas ng Master Saint. Ang lakas ng isang ay labis na tataas sa bawat pag-upgrade sa antas. Ang hiyas na nakatayo sa tabi niya ay tumingin din ng mabuti kay Ford habang nagsasalita ito. Oo, Master Ford, umalis na po kayo, buntong hininga. Bamaantong hininga si Ford at umiling na may mapait na ngiti. Mabuti. Pareho kayong dapat magpatuloy. Matapos ang paggastos ng higit sa isang buwan na magkasama. Nagatubili si Ford na pakawalan sila. Lalo na si Jewel. Kung maaari ay nais niyang panatilihin siya sa kanya para sa kanyang hindi kapanipaniwala na mga kasanayan sa pagluluto. Gayunpaman, siya ay alipin ng kanyang alagad at hindi dapat alisin ng guro ang mga gamit ng kanyang alagad. Nag-alala si Daryl at tinanong, Guro, ang mundo ay mahusay doon. Bakit mo gugustuhin na manatili dito? Bukod doon, bakit nakulong si Master dito? Daryl ay nais na itanong ang katanungang iyon noong matagal na ang nakalipas. Paano nawala ang isang paa ni Ford at natrap sa lambak na ito sa kanyang kapangyarihan? Buntong hininga, napasinghap si Ford nang maisip niya iyon. Malamig ang kanyang mukha habang ang mata ay puno ng galit. Natapos ako sa ganitong paraan lahat dahil sa Swek Seket at Elixir Sekta. Sekta ng Sword at Sektang Elixir. Mahigpit na hinawakan ni Ford ang kanyang kamao at sinabing, 10 taon na ang lumipas. Ang diskarteng aking espada ay walang kapantay sa mundo na walang nagawang talunin ako. Daryl, alam mo bang ang Elenas ng pagiging hindi matatalo? Nais kong makahanap ng isang taong maaaring hamanin ako. Matapos ang ilang mga saloobin. Nararamdaman kong dapat gawin ito ng mga masters ng sekta ng 4 na mga sekta ng sekta. Ang 4 na mga pangunahing sekta ay nag-oorganisa ng martial convention sa oras na iyon. Kaya't ako ay sumugod doon. Martial convention. Nagulat si Daryl. Paliwanag ni Jewel, Guro, marahil ay hindi mo alam na bawat 3 taon ay aayusin ng 4 na mga pangunahing sekta ang martial convention. Ang martial convention ay higit sa isang kompetisyon sa martial arts na ang nagwagi ay iginawad sa pamagat na unang sekta sa daigdig. Tumanggo si Ford at nagpatuloy. Sa martial convention, nag-iisa kong tinalo ang mga sekta ng Sword Sekta at Elixir Sekta, pareho silang pinagsama ang kanilang lakas ngunit hindi pa rin ang aking katugma. Kaya't sumikat ako dahil sa laban na iyon. Huminga ng malalim si Daryl nang marinig iyon. Dahil sa 25 Masters at nanalo siya. Ang mga residente ng Great East ay may mas mataas na antas ng paglilinang kung ihahambing sa mga nasa World Universe. Kahit na ang isang regular na tao tulad ni Marcus ay isang level 3 Master Saint din. Dahil sa akala ko kung gaano kabisa ang sekta ng mga pangunahing sektor ng sekta. Gayunpaman, ang pinagsamang lakas ng 2 sect masters ay hindi kahit natugma ni Ford. Naiisip lamang ng isa kung gaano ang lakas ng Ford. Tumawa si Ford at nagpatuloy. Pagkatapos ng labanan na iyon, ang Swek Sect at Elixir Sect ay pinahiya at nais akong patayin. Ang parehong mga sekta ay inakit ako sa Broken Tiger Cliff bago ako sinalakay ng sorpresa. Pinutol ang isa kong binti bago ako itulak pababa sa bangin. Malamig na ngumiti si Ford nang sabihin niya. Ang lambak na ito at na-trap dito ng 10 taon na ngayon. 10 buong taon. Panipi. Kabanata 769. Sampal. Galit na galit si Daryl nang marinig niya iyon at kinurot ang bato sa harapan niya. Pinaghiwa-hiwalay ito. Ang mga mata ni Daryl ay namula habang nagsasalita siya. Guro, iwanan mo ang lugar na ito sa akin at sama-sama naming sisirain ang Swek Seket at Elixir Sect. Maaari siyang maghayganti para sa kanyang master sa daan dahil kailangan niyang dumaan sa Swek ng sekta bago makarating sa misteryosong kanyan. Buntong hininga. Bamaantong hininga si Ford at umiling. Kalimutan mo na. Ano? Nagulat si Daryl. Tumawa si Ford at mahinahon na sinabi. Dati, palagi kong naisip ang paghihiganti sa mga araw at gabi. Nang maglaon ay napagtanto ko kung gaano ako bata at walang pasensya na ako ay bumalik sa kanila na nais kong maging sa tuktok ng mundo na naramdaman ko na ang aking mga diskarte sa espada ay walang kapantay. Tulad nito, tinalo ko ang parehong sekta masters ng Swek na sekta at Elixir Sekta na nag-uudyok sa kanilang nais na maghayganti. Tumigil si Ford bago mapayapang tumingin sa kalangitan.
Ngayon ay napagtanto kong ang paggawa nito ay palaging haantong sa higit na paghihiganti sa bawat isa. Kaya't pinakawalan ko ito ngayon. Bukod, pailay ako ngayon at tiyak na pagtatawanan ako ng mga tao kung aalis ako dito. Dapat akong manatili sa lambak na ito kasama ang kalangitan bilang aking kumot at mapunta ang lupa sa aking kama. Hindi ba't pinakamahusay na maging ito libre at madali? Haha. Haha, malakas na tumawa si Ford habang nagsasalita habang namumula ang mga mata sa ilalim ng malamig na simoy. Bamaantong hininga si Daryl ngunit walang sinabi. Kinaway ni Ford ang kanyang mga kamay at sinabi sa isang magaspang na tinig. Sige, umalis ka na, Master. Ay, tumayo si Daryl at blankong tumingin kay Ford. Pakakawalan kita, sigaw ni Ford gamit ang matibay niyang boses. Aalis kami nun, Master. Sa wakas ay sinabi ni Daryl matapos na manahimik ng higit sa 10 minuto. Matapat niyang nais na dalhin si Ford sa kanya dahil mag-iisa ulit si Master pagkatapos nilang umalis ni Jule. Gayunpaman, alam na alam niya ang karakter ni Ford na sa sandaling napagpasyahan niyang manatili. Hindi niya babaguhin ang kanyang isip anuman ang mangyari. Tumanggo si Ford at tumayo. Binata, maging isang tao at magpasya. Umalis ka na ngayon, pagod na ako. Matutulog na ako ngayon. Matapos niyang magsalita, tumalikod siya at naglakad papunta sa isang yungib na hindi kalayuan sa kung saan siya nagpapahinga. Mahigpit na hinawakan ni Daryl ang kamao sa sakit ng ilong. Sa sandaling iyon, hindi mapigilan ni Jule ang kanyang emosyon nang magsimulang bumagsak ang luha. Tumingin siya kay Daryl. Master, kailangan ba nating pumunta? Nag-aatubili siyang umalis. Bamaantong hininga si Daryl at tumanggo habang wala siyang pagpipilian. Ayaw umalis ni Master Ford ngunit kailangan agad ni Daryl na makarating sa bagong daigdig at kailangang umalis. Pinunasan ni Jule ang luha sa kanyang mga mata nang marinig iyon at sumigaw kay Ford. Master Ford, babalik kami upang bisitahin ka. Pagkatapos ay naglakad siya kasama si Daryl patungo sa bangin. Kapag naabot na nila, sinabi ni Daryl, Jule, hawakan mo ako ng mahigpit. Tumanggo si Jule at mahigpit na hinawakan si Daryl. Bang! Sa susunod na sandali, huminga ng malalim si Daryl habang nakahawak sa blood-drinking sword nang sumabog ang kanyang panloob na enerhiya at nagsimula na silang lumipad paitaas. Gumamit si Daryl ng diskarteng diskada sa sandaling ang pataas na enerhiya ay nagsimulang humina. Itinulak ang aura ng espada papunta sa dingding ng bangin at muli silang bumangon sa pamamagitan ng pag-asa sa aura ng enerhiya. Nakita ni Daryl si Ford na dahan-daang naglalakad palabas ng kanyang yungib sa lambak nang siya at si Jule ay umakyat sa isang napakataas na lugar. Tumingin siya sa kanila sa langit na may mga ngiti at mga kunot sa mukha. Binata, bumalik ka upang bisitahin ang iyong master kapag malaya ka. Hindi na napigilan ni Daryl ang kanyang emosyon pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Ford. Agad na lumabo ang kanyang mga pangitain nang magsimulang dumaloy ang luha ng hindi mapigilan. Kabanata 770. Master, babalik ako upang bisitahin ka. Aalis na ako. Kinuyam ni Daryl ang kanyang mga ngipin nang hindi lumilingon kay Ford habang tumatalon siya at nagpatuloy sa pag-akyat paitaas. Hindi sigurado kung gaano ito katagal. Ngunit naramdaman ni Daryl na nawalan siya ng kaunting panloob na enerhiya. Sa wakas ay narating na niya ang tuktok ng bundok nang halos hindi na niya ito makaya. Buntong hininga. Bamaantong hininga si Daryl habang nakatayo siya sa tuktok ng bundok. Tuwang-tuwa siya habang nakatingin sa malawak na lupain at parang nasa langit siya. She asterisk T. Sa kabutihang palad, nakilala niya si Master Ford at natutunan ang kanyang mga diskarte sa espada. Kung hindi man, tuluyan siyang may trap doon. Master, sa wakas ay nakaback up kami dito. Masayang sumaya si Jule. Tumanggo si Daryl at tumingin sa malalim na lambak. Tayo na. Habang nagsasalita siya, dahan-daang lumakad siya sa burol habang nagsasalita siya habang si Jule ay sumusunod sa likuran. Lumulukso at tumatalon. Galit na galit si Daryl nang marating nila ang lugar kung saan dati silang iniwan ni Marcus matapos niyang sadyang akayin sila sa maling paraan. Tapat na nais ni Daryl na bumalik sa High City at maghiganti kay Marcus. Gayunpaman, kinontrol ni Daryl ang kanyang sarili bilang pinakamahalagang bagay sa sandaling iyon ay upang mabilis na maabot ang Sweksekek. Dumaan sa Mysterious Canyon, at magtungo patungo sa bagong daigdig. Siyempre maghihiganti siya para kay Ford sa sandaling siya ay dumating sa Swordsec. Maaring kalimutan ni Master Ford ang tungkol sa insidente. Ngunit si Daryl bilang kanyang disipulo ay nais na turuan sila ng isang aralin kahit na ano.
Sa pag-iisip na iyon, si Daryl at Jul ay nagpatuloy na humihingi ng mga direksyon upang makapunta sa Sword Sekek. Nag-arkila si Daryl ng isang maliit na kotse dahil sa kalaunan ay pagod na sila sa paglalakad. Habang dumidilim ang araw habang nagmamaneho si Daryl, itinuro niya ang kakahuyan sa harap at sinabi, Jul, magpapahinga tayo rito at matutulog sa sasakyan ngayong gabi. Malaki. Masunod-sunod na tumango si Jul habang naglalagay siya ng isang kumot para kay Daryl at tinanong, Guro, tinanggal ka ba mula sa pagmamaneho? Hayaan mo akong imasahe ang iyong mga paa mamaya. Ang init ng pakiramdam ni Daryl nang marinig iyon. Hindi ako pagod. Tumawa si Daryl at nahiga sa kanyang kinauupuan na nakapikit. Ngunit hindi makatulog habang ang kanyang isipan ay puno ng mga imahe ni Yon at ng cult mistress. Tinapik ng mahina ni Jul si Daryl habang kumakanta nang makita niyang hindi makatulog si Daryl tulad ng isang sanggol. Ang iyong pangarap ay magiging matamis habang ang luha ay nandyan pa rin kapag gisingin mo bukas. Alam mo bang ang iyong dugong naduraj ay walang laman? Ang buhay na ito magpakailanman. Ikaw ay nasa aking puso. Ang ganda ng himig ng kanta samantalang ang kaibig-ibig ng tinig ni Jul. Natuwa si Daryl nang tanungin niya, Jul, ano ang pangalan ng kantang ito? Hindi lamang maganda ang himig, ngunit ang mga lyrics ay kamangha-mangha din. Lalo na ang huling dalawang linya, ang buhay na ito magpakailanman. Ikaw ay nasa puso ko. Ngumiti si Jul. Master, itinuro sa akin ng aking ina ang kantang ito noong ako ay maliit pa. Hindi ko alam ang pangalan ng kanta. Bigla nilang narinig ang tunog ng mga yabag ng paa habang nagsasalita si Jul. Ang ilang mga kalalakihan na may mga talem sa kanilang mga kamay biglang lumitaw mula sa kakahuyan at pinalibutan ang kanilang sasakyan. Malinaw na ang pangkat ng mga tao ay mga bandido sa bundok. Pagkatapos ay naglakad sila palapit habang nakatingin kina Daryl at Jul bago ay tsapang ang sasakyan gamit ang kanilang talem. Malamig na sinabi ng pinuno. Ibigay mo ngayon ang lahat ng iyong pera. Malinaw na hindi ito ang unang pagkakataon na ang grupo ng mga tao na ito ay nanakawan ng isang tao. Lahat sila ay mukhang bihasang-bihasang nakatakip ang kanilang mga mukha. Tumawa si Daryl. Ang mga tulisan na ito bago siya ay hindi malakas. Kahit na ang kanilang pinuno ay isang level 5 Master General lamang na sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na magnakawan. Master. Hinayla ni Jul ang braso ni Daryl mula sa takot. Tinapik ni Daryl ang kamay ni Jul at sinabing, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ay pinagsama ni Daryl ang bintana. Tiningnan ang pinuno. At mahinahon na sinabi, wala kaming kahalagahan sa amin. Marahil maaari mong bigyan kami ng pera sa halip. Ano lang ang sinabi niya. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.